searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? Hi, ako si Erlinda Ashworth, pero kung tawagin ako is Betchy Pasagi. Lumaki ako sa Manila, pero nag-spend din ako ng mataas-taas na time sa Amerika kung saan ako nakakilala sa Panginoon. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Maraming process ang nakilala ko si Lord. Mayroon akong teacher na palaging sinasabing, "Oh, Betchy, mag-pray ka, tawagin mo si Jesus." Pero, yun nga, dahil nga hindi tama ang relasyon ko sa Panginoon, na nagdesisyon akong makaasawa dito sa tatay ng anak ko, na hindi ko na tinanong yung puso ko, yung isip ko, tinanong ko lang na mabubuhay ba ako ng marangya. So, ganun yung takbo ng buhay ko noon. Ang focus ko talaga, yumaman lang. Doon lang ako nakafocus na mula sa squatter area na magbago yung buhay ko ba. Ganun lang yun. So, sa proseso, nakilala ko si Miss Tulawan, aking teacher. And then sa pagtrabaho ko sa Amerika, pagdating ko sa Amerika, nakilala ko ang aking naging asawa na si Mr. Ashworth. Siya ang pakilala sa akin sa Panginoon. Siya ang nagturo sa akin magbasa ng Bible. Hanggang dadala niya na ako sa Calvary Chapel Costa Mesa. And then from there, nagkaroon ako ng mga kaibigan na nagmamahal sa Panginoon. Naturuan ako mag-pray, naturuan akong magbasa ng Bible mula sa Genesis hanggang Revelation. Nagkaroon kaming Bible study. Doon na lumalim ang aking relasyon sa ating Panginoon. Nagbuntis ako kay Timothy. Hindi ko alam na yung prayer ni Hannah, yun yung prayer ko. Si Hannah nang humihingi ng anak sa Panginoon, di ba? Ako naman, hiningi ko yung buhay ng anak ko kasi dying kami mag-ina. So, dumating na sa puntong mamimili na ang nanay ko kung anak o apo. And then, sabi ko, hindi, pag namatay ang anak ko, mamamatay na rin ako. Pero, sa gitna ng mga araw na nag-iisa ako sa hospital, sabi nga ni Miss Tulawan, call upon Jesus. Pero, hindi ko alam kung may relasyon na ako kay Jesus, pero tinatawag ko siya palagi. And sabi ko sa kanya, sabi ni Miss Tulawan, nandiyan ka daw, magpatotoo ka sa akin, buhayin mo kami mag-ina, and I will serve you for the rest of my life. Palalakihin ko ang anak ko na kilala ka. Ganun ang nangyari kay Timothy Joseph ko, na buntis pa lang ako, na ibinigay ko na siya kay Lord. So I praise God na lumaki siya, nakilala siya ang Panginoon, na worship leader siya sa Calvary Chapel sa Savannah, Georgia. Iyon ang turning point ng life ko, na parang naalala ko, nabasa ko yung life ng babaeng sinave ni Jesus from 7 devils, and from that time on, sumunod na siya kay Lord. Parang naging ganun din yung buhay ko. Nung nabuhay kami mag-ina, doon na yung turning point na ibinigay ko na yung buhay ko kay Jesus. Even pa na hindi ko pa siya nakilala masyado, wala pa kami masyado relasyon, pero ibinigay ko na kay Jesus ang life ko. Ang pagka-faithful ni Lord. Hindi lang si Timothy Joseph, even si Christopher ko, na naglilingkod din sa Panginoon. And then si Isaiah Joseph na apo ko, naglilingkod din sa Panginoon. Ang aking manugang na si Melissa, naglilingkod sa Panginoon. So, parang alam mo yun, yung 3 generation ko, nagsiserve kami kay Lord. So, ang inaasam-asam kong kayamanan, hindi pala yung totoong pera na kayamanan, kundi ang kayamanan ay knowing Jesus Christ and serving Him and telling the whole world na si Jesus nagmahal sa akin, sa anak ko, sa apo ko, sa lahat, sa buong generation ng buhay ko. Pero may mga moments na nalulungkot ka, may mga moments na dumadaan ka sa mga pagsubok na minsan parang hindi mo kakayanin, pero kinaya mo, katulad ng pagkawala ng late husband ko. Bago siya namatay, marami akong iyak kasi maraming mga tanong na hindi ko masagot, na sa pagsunod ko sa Panginoon, nagkaroon ng pagkakataon na nahiwalay ako sa kanya. Dahil pinili niyang iba ang landasin niya, pero ako nagpatuloy ako sa kung saan ako tinawag ng Panginoon. May mga panahong nagtatanong ako kay Lord, Lord, sumunod naman ako, bakit Lord? May mga
mga panahon na hindi mo kayang sagutin ng mga tanong. Pero dahil maawa ka sa pangako niya na, I will be with you, I will never forsake you. Yung naniwala ka sa Romans 8:28 na all things work together for good for those who love the Lord. So humawak ako doon. Humawak ako na sa pangakong I can do all things through Christ. Humawak ako doon, and ninawakan ko rin yung pangako niyang He who began a good work in me will be faithful to complete it. So, yung mga pangako ng Panginoon ang hinawakan ko sa panahon na nalulunod ako dahil 18 years na wala akong trabaho, 18 years na ako yung naghihintay lang sa grasya ng Panginoon. 18 years, sa tagal ng panahon, marami tayong natulungan, marami tayong simbahang natulungan, marami tayong mga batang napaaral, marami tayong natulungang pamilya, marami tayong na-comfort na mga mag-asawa na naghiwalay. Sabi niya nga nan, I will comfort you so may you may comfort others. So paano kung kinomfort ng Panginoon panahon na iwanan ako ng asawa ko, iniwan niya ang ministry, iniwan niya ang Panginoon. Ganoon ang pag-encourage ko sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Kailangan mo lang magdesisyong tumutok ka sa mata ng Panginoon. Kasi kung hindi ka nakatutok sa cross, manghihina ka. Hindi mo kakayanin. Pero kung humawa ka sa cross, it's just like an anchor, parang anchor ng boat na malaki. Di ba? Ang anchor lang para hindi matinag ang barko. Ganon tayo kung naka-anchor tayo kay Jesus, hindi tayo matitinag. So overall, God is so good. He never fails. His love never ends. And He is so faithful to His promises. And kung mamamatay ako, mabubuhay ako ulit, ito rin ang pipiliin kong buhay. To serve the Lord because we were created to serve Him. And what a joy na yung pangarap ko nung maliit ako na maging mayaman ako, I am. Sobrang yaman ko dahil anak ako ng hari, prinsesa niya ako. At ang aking mga anak, ang kayamanan ko, na nanggaling din sa Kanya. Kung paano niya kaming sinuportahan ng Panginoon. Siya ang tatay ng aking mga anak. Siya ang lolo ng aking apo. And He never fails. And sa mga taong mga makasalamuha ako, isa lang ang sasabihin ko. Follow Jesus. Hold on to Him. He is the author and finisher of our faith. Walang pwedeng magbigay ng kaligayahang gusto mong makuha, kaligayahang gusto mong maramdaman, kaligayahang hindi kayang express, kaligayahang hindi kayang bayaran. Only Jesus can give you that joy, the unspeakable joy. And I praise God na kilala ko siya. And I praise God na hindi ko lang siya kilala, meron akong relasyon sa Kanya. And I praise God na sa buong panahon ng buhay ko, paikot-ikot lang ako sa wilderness. And then finally, I found the promised land. Finally, I found the promised land. And I praise Him for that. To God be the glory.